Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiubungan na po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po ba nating lingunin yung mga taong nasa paligid natin at sabihin natin, "God bless you." Sa mga araw o mga panahon na kabi-kabila ang ating panunuya, pangahamak, kabi-kabila ang ating nakikita, nasasaksihan na pangmamaliit, pangahamak sa kapwa, maganda na sa sandaling ito, ang mamumutawi naman sa mga bibig natin ay mga salita ng pagpapala. Salita na nagbibigay pag-asa, nagpapatibay ng kalooban, at nagpapainit ng pakiramdam ng isang tila nilalamig dahil sa pag-iisa. Kaya pakiulit po, sabihin natin sa mga kapaligid natin, "God bless you." Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Ano ba meron sa marurunong at sa matatalino? Kung bakit ito ay ikinumpara sa mga bata? Sa mga bata na tinatawag dito na may kaloobang mababa o mababang kalooban. Talaga bang ang talino, ang karunungan natin na nagpapataas ng ating kalooban? Talaga bang ang talino o kaalaman nag-aangat ng ego or pride natin? Na kinailangang sabihin ng Panginoon na mas pinipili niya ang tao na hindi matalino at marunong, kundi ang tao na may mababang kalooban tulad ng sa bata. Ayan. At sa bata naman, ano ang maganda sa magiging mababang loob? Ano ang maganda sa may mababang kalooban? Okay.
Hindi katulad ng matatalino at marurunong, ang may mababang kalooban ay handang matuto, handang makinig, handang sumunod. Ika nga, hindi matigas ang ulo. Kaya pansinin niyo po sa bandang huli, ano sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. At pagkatapos, sinunod agad niya na maamo ako, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral, makinig, matuto kayo sa akin. Binibigyan ng halaga ng Panginoon ang kakayahan ng tao na makinig at matuto sa Diyos. Nais mong ikaw ay matulungan sa iyong dinadala, sa krus na buhat-buhat mo. Ano sabi ng Panginoon? Matuto ka sa akin. Sa katunayan, hindi naman inaalis ng Diyos ang krus natin eh. Hindi naman inaalis ng Diyos. Ang sabi lang ng Diyos dito, lumapit kayong nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pero hindi niya sinasabing tatanggalin ko ang krus ninyo. Maaring graphically, dala-dala pa rin natin ang krus, pero nakakaya po nating magpahinga. At sinabi pa ng Panginoon dito, to emphasize His point, ang sabi niya, magaang pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pagkatapos sabihin ng Panginoon na lumapit kayo sa aking napapagal, sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. In other words, hindi naman talaga sinabi ng Panginoon na mawawalan tayo ng problema. Hindi sinabi ng Panginoon, mawawala yung chismosa sa buhay natin, o yung nalalait sa atin, o yung nanglalamang sa atin, yung nanloloko sa atin. Hindi yan mawawala. Ang sinabi lang ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sa mga tuwid na sinasabi ng Panginoon, kailangan po nating matuto kung papaano magpasan ng krus. Kung papaano pasanin ang ating mga suliranin. Nagtitiwala ang Diyos sa ating kakayahan. Nagtitiwala ang Diyos sa ating kaalaman. Nagtitiwala ang Diyos sa ating pagtatyaga. Kaya hindi niya agad-agad tinatanggal ang krus. Ang krus ay mananatiling dala-dala natin. Kaya nga sinasabi ng ating banal na kasulatan, magtulungan kayo sa inyong daladalang krus. Magtulungan kayo o carry each other's crosses. Dahil hindi naman nawawala ang krus na iyan. Hindi nawawala. Kailangan lang nating matuto kung papaano papasanin ang krus na yan. At ito ay ang pamamaraan ng Diyos. At isa sa pamamaraan ng Diyos, kung papaano natin dadalhin ang krus natin, tayo daw po ay dapat handang magpasan ng krus ng iba. Father, ganun ba yon? May krus na ako, magtutulong pa ako ng pagdala ng krus ng iba? Opo. Opo. Minsan po, to solve our own problems, we have to solve others' problems. Minsan, ang ating problema nalulutas natin sa pamamagitan
ng pagtulong na lutasin ang problema ng iba. Yun ang isang aral na matututunan natin ayon sa Ebanghelyo sa Panginoon. Noong June 22, for the first time, history ng Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon ng mass shooting sa Tacloban High School. 2 bata, edad 14 at 15, ang pumasok sa umagang iyon na pagkatapos ng flag ceremony ay nagsimulang magpaputok ng kani-kaniyang mga baril. Pagkatapos ng mahigit 40 putok na narinig nung umagang iyon, ang resulta, may 20 sugatan dahil sa pamamaril, may 3 namatay dahil sa pamamaril. At ang isa doon ay, may pangalang Chris Lawrence Fabian. Si Chris Lawrence Fabian ay 15 anyos. At siya sa ngayon ay isang tinuturing na bayani. Dahil anong ginawa ni Chris Lawrence Fabian? Siya lamang po ang nagpigil na mabuksan ang pinto ng kanilang classroom na nagdalaman ng marami niyang kaeskwela. Habang yung bata na may baril ay nasa labas ng pinto ng silid-aralan na iyon at pilit na pumapasok, si Chris Lawrence Fabian ang humawak sa pinto na iyon para hindi mabuksan. Na kung sakali na nakapasok ang may baril na iyon, malamang sa malamang, tataas pa ang numero na ating narinig ng nasaktan at binawian ng buhay. Dangan nga lamang po, sa pagpigil ni Chris Lawrence Fabian sa pagbubukas ng pinto ng kanyang silid-aralan, ang katawan niya ang sumalag doon sa putok ng baril na ginawa noong bata na nasa labas. At ito ang naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Isang paalala sa lahat na ang panawagan ng Diyos sa atin ay hindi tayo magkanya-kanyang dala ng krus, kung hindi magtulungan tayo na magbuhat ng kanya-kanyang krus. Kung papaano si Chris Lawrence Fabian, dinala niya ang kanyang buong klase upang maligtas sa mga bala. Ganon din naman tayo na inaasahan at inaatasan ng Diyos na magbuhat ng krus ng bawat isa. Ilayo ang bawat isa sa peligro. Tulungan ang iba para makasalba. Hindi ididiin ng iba, kundi ibabangon ng iba. Hindi ihihiwalay ang iba kung hindi isasama ang iba. Lahat tayo may krus. Pero kung tayo mismo magtutulungan, nagmagbuhat ng kanya-kanyang problema, suliranin, bigat o krus, sa mata ng Diyos, tayo ay kaniyang kalulugdan. Tayo ay makatutupad sa ating tungkulin, magiging tunay na deboto
at tagasunod tayo ng Panginoon. Dalhin natin ang kanya-kanyang krus. Matuto tayo sa Panginoon na nagsasabi sa atin na magtulungan kayong bumuhat ng krus ng isa't isa.